Ito. Siyempre, hindi pwedeng wala tayong impeachment. No? Ito VP Sara mas madaling madiin sa grave threat sedition, no? Sa grave threat sedition article kaya inuna ni Ridon. Ayan, ni Congressman Ridon. Inuna daw to ni Congressman Ridon. So, eto kung mas madali daw madiin sa grave threats, sabi ni Kong Ridon. Yan daw yung sabi ng CIDG, parang ganun Ewan ko kung eto yan June 24. No? So today. Bakit grave threat sa sedition yung naunang tinutukan? Discuss natin kung ano yung posibleng dahilan. No? Hindi impeachment yung unang laban Ang legal battle mas malapit pa kaysa kay VP Sara. No? Habang while many eyes are focused yun sa impeachment issue, may isa pang legal front na unti-unting umiinit Kapag investigator din, yung mga investigador mismo are saying na mas madaling mabuo ang kaso doon sa grave threats at saka sedition, pupunta kagad yung from political debate, pupunta doon sa tanong kung alin ang may strongest evidence na pwedeng iharap sa korte. Kasi lapagan na to yung susunod, di ba? Hindi ko alam kung tapos na ba yung pre-trial o Sana na yung trial talaga kagad. Bakit kaya ang dami pa rin sumusuporta kay Sara? Wala naman siyang nagawa simula. Marami siyang natanim na puno. 'Di ba? O sabi ni Boss White Tiger, wag na sana mangyari ulit. Kaya mas okay kung tingnan ulit yung mga bata. O nga. O yan Punta na tayo dito sa ating next topic. Ito mga mandirigma According dun sa report, may pananaw na mas madaling madiin si Vice Sara Duterte diyan sa grave threats, pati dun sa sedition. Kaya yun yung unang tinutukan ng ng CIDG. Now, mahalagang maintindihan that this does not automatically mean guilt. Hindi po kagad to na guilty. It simply means may mga investigador na who believes na mas direct o mas madaling buuin yung legal elements ng ganitong mga kaso. Pero tingnan nyo to in law, sa batas, not every case has the same level of difficulty when it comes to proving allegation pagdating sa pagpapatunay. Some cases require more documents. Some cases requires longer proceedings. Yung iba, mas komplikadong chain of evidence. Tapos yung iba, umaasa sa mga statements, actions, and specific events na, alam niyo, mas madaling suriin ng mga investigador. Kaya, alam niyo yun, kung yung mga investigador, they believe na may matibay yung isang particular case, natural lang na doon muna nila ilaan yung kanilang resources, yung kanilang oras at saka atensyon. That's often how legal strategy works in real life. 'Di ba? Ayon yun sa mga abogado rin mismo. Mas madali ito doon tayo muna magtuon. 'Di ba? Kaya mga birador what's more interesting here is not just yung what case was chosen. The more important question is bakit iyon yung napiling unahin? When there are different legal opinions available, ba't yun yung pinili? Bakit? Kasi the path with the highest chance of presenting evidence quickly is often chosen first. Mas yun yung unang pinipili. Andiyan na yung mga kids. Parang pag naririnig mo yung mga boses ng mga bata, parang mga angels So, hello guys! Pagpasok nila rito, babatiin kagad yung hamster. Hello hamsty! So anyways, proceed na tayo. Ito isipin nyo if one camp is convinced that the case is weak, bakit kailangan pa nilang seryosohin yung usapin? If the other camp is convinced that their position is strong, bakit sila
nila porsigido na ituloy yung buong proseso. 'Di ba? Oh. For me, this is where credibility enters the picture. Dito papasok yung credibility. Political speeches, yung mga dakdak, no? Yung mga politikahan yung datingan, yung social media arguments and yung press conference, hindi yan sapat, no? Sa dulo, ang mahalaga ay kung alin yung mga aligasyon ang kayang tumayo sabay-sabay. Kung ano yung aligasyon na kayang tumayo under legal scrutiny. Di ba, Ma'am Delia Rosario? Kaya, mga birador no? Kayo ba, do you believe that legal evidence is now more important than political messaging? Ako, syempre, doon tayo. Yan lagi nating inaaral at yung tinutumbok sa ating diskusyon eh. 'Di ba? Yan lagi nating dinidiscuss. Wag din nating kalimutan na yung due process still exists. 'Di ba? Si Sara Duterte, let's give her. No? She has the right to answer the allegations and present pati yung side niya. That is the foundation of the rule of law. But there's another, dito sa kwentong to. As time goes on, it's not only legal liability that is at stake. Ang problema dito, yung political credibility, yung public trust. Yung puhunan mo, pampolitika, lumiliit pagka sablay ka. Pero lumalaki din kung talagang mapapatunayan mong inosente ka. Diba? Kaya public trust, yung leadership image, yan yung mga sinusukat. Habang lumalabas yung mga bagong detalye. Sana nag-gets yung discussion natin. This is where the implication becomes serious eh. Mas seryoso pa kaysa sa isang political campaign that discovers the real battle is no longer about popularity but about public confidence. Kung may tiwala pa ba sa'yo yung publiko, if there is one thing we should remember, this is not yet about verdict. Hindi pa po eh. The discussion today is about which evidence can withstand yung strictest o yung pinaka-stricto na pag-i-scrutinize. Ako, the real challenge for VP Sara is not only how she answers the accusation. The bigger challenge is how she maintained public trust habang sabay-sabay na sumusulong yung legal and political battles in front of her. Diyan siya madadali. Di ba? Oh. Kaya ako monitor natin yung impeachment. No, kung talagang gusto niyo ring ma-monitor, wag kayong mag-alala, punta kayo dito lagi sa Birahan PH, no? Pro-impeachment kami dito and we are making sure that yung daily activities ng impeachment, as long as meron tayong report, tsaka monitor natin yan dito and you will hear from us. Boss Edgar, shout out. So punta na tayo dun sa ating ika-apat na tatalakayin, no? Ito, I'm not sure if this is going to be good news for all of us. Definitely not for the DDS. I think para sa atin lang, good news to, palakpakan.